Sa ibang balita na isang grupong Parents Enabling Parents o PEP Coalition na kumuha ng independent doctor para suriin ang kalagayan po ni Celso de Los Angeles, ang may-ari ng nabangkaroting legacy group of companies. Yan ay para matiyak na hindi lang daw nagsasakit-sakitan ang naka-hospital arrest na si de Los Angeles. At kaunay po yan, makakausap natin live dito sa studio ang presidente ng PEP Coalition na si Philip Pisiog. Pisiog, good morning. Good morning. Okay, naglabas po ng larawan ng PNP hinggil sa kondisyon ni Celso de Los Angeles. No? May tubo at talaga ang laki ng ipinayat. So, hindi pa kayo kumbinsido na meron siyang malalang karamdaman na Ginong Pisio? Lagi naman ganun. Dati, nilabas naman nila na parang may sakit din siya. Pero ang lumalabas, nakalabas din siya pagkatapos sa hospital. Ngayon, wala pa rin na kami naririnig officially sa kanyang doktor, no? At puro litrato lang ang pinakikita. Pwede din naman kami magpakita ng litrato ng mga may sakit na plan holders, na wala rin pambayad sa hospital, ngayon, ito, hanggang sa ngayon, kailangan namin mapakinggan yung doktor niya na talagang officially ilalabas nila talaga na ito official na sakit niya talaga. So, gusto nyo magkaroon independent doctor na titingin sa kanya? Since hindi nagsasalita yung doktor nila, di kumuha tayo ng independent doctor through the court na ang korte ang mag-a-appoint na para talagang makita nila talaga ang sitwasyon ni de Los Angeles para na malaman kung may sakit o wala. Bilang biktima, pag nakikita mo yung ganyang picture, naaawa ka ba kay Celso? Well, hindi mo matatanggal bilang isang tao, no? Na siyempre kahit papano, I don't wish him na magkaroon siya ng sakit, no? Pero sa ngayon, sa nakikita ko, sa mga nangyayari sa mga plan holders at saka sa mga ibang mga depositors, marami rin naman sa kanila may sakit, Nagkasakit pa? Nagkasakit. Meron mga iba namatay, na stroke. Kung ikukumpara ko naman ang sitwasyon ni Celso de Los Angeles, sa kanya, may pera siya galing sa tao, yung taong pinagkuhanan niya ng pera, paano naman yung isang plan holder na may sakit, na cancer, na walang pambayad sa hospital, katulad ng hospital na malaki na pinagpuntahan ni Celso de Los Angeles, paano naman yun? Kumpleto na ba yung pagbabayad niya doon sa mga member, yung mga pagkukulang ng legacy? Ano na? Kumpleto na ba yung di ba, may binabayaran silang sa mga member, di ba? Yes. Kumpleto na ba yun? O meron mang hindi pa nakakuha? Marami pang hindi nakakuha. Marami pa. Yung sa PDIC, wala. Talagang marami nagrereklamo sa Cebu, sa Davao. Marami pang iba na hindi pa talaga nababayaran. Okay, may napili na kayong doktor na independent na titingin dito kay Celso? Maraming doktor na nagbo-volunteer na membro ng PEP Coalition na gusto tingin sa kanya, na biktima rin, na talagang sila mismo ang titingin at makikita. No? Marami kami narinig, may taning na raw ang buhay niya, marami kami narinig ng mga ibang kwento, pero wala pa rin kami narinig sa doktor niya. Kaya nga, ngayon, marami rin doktor na miyembro ng PEP Coalition na nag-o-offer at hingi kami ng permiso sa korte, sa Cagayan de Oro, kung pwede, ipakita sa kanila, no? Para nang sa ganon, masuri nila talaga kung talagang may sakit si Celso. Hanggat wala na pahayag yung doktor niya o resulta independent doctor na susuri sa kanya, may agam-agam na gawa-gawa niya lang ito para matakasan ng pagkakakulong at yung bayarin sa inyo, ganun ba? Di mo naman matatanggal talaga sa tao na mag-iisip talaga ng ganun bagay. Kasi dati naman gawain niya yan at marami naman siya talagang mga kwento noon na ipinalabas na hindi naman lumalabas ng totoo. Ano naman ang rason para maniwala kami sa kanya ngayon? Dahil may mga tubo-tubo. Okay. Philip, doon sa pagbabantay nyo sa mga pre-need company, di ba, after ng legacy, may ilan mga natulad din sa kanya. May mga bago ba na mukhang masusunod din dito sa naging kondisyon ng legacy? Meron kaming isa, mga opisyalis na ng kumpanya na ito, talagang pumunta sa amin, patuloy na namin iniipon ang kanilang affidavits at ang mga sinumitin nilang mga ebidensya, talagang napakalinaw na diretso sa private account ng may-ari, mag-asawa, doon mismo sa kumpanya pumapasok ang pera at hindi na pumupunta o babalik na sa plan holder yon. Ngayon, simula sa Mindanao at saka Visayas, nandito sila kasalukuyan at i-expose na rin namin to at ang involvement na naman ng ibang opisyalis ng Securities and Exchange Commission. Bakit? Protector sila nung pre-need company na to? Galing mismo dito sa officers ng kumpanya na ito. Talagang sila nagsasalita na sinasabi nila, ito kailangan kumulekta kayo para pambayad sa mga commissioners. Pero itong pre-need na ito, buhay pa, hindi pa nanganganib magsara. Doon na medyo, pag hindi ko muna i-expose yun, no? Kasi, dahil baka nangangamba talaga, natatakot na sila dahil napakarami ng threat na nanggagaling pati sa abogado nila. Nakakasuhan din namin at ipapadisbar din. Ngayon, meron mga ibang kumpanya rin
na talagang gusto rin namin sana mabalikan dito sa sitwasyon na nangyari kay Celso. Natutuwa rin kami na magkaroon ng warrants of arrest, no? Si Celso, pero marami pa rin mga dating kumpanya, no? Katulad ng Pacific Plants, ibinenta pa yan sa isang kumpanya na pinalitan na ngayon ng APEC. Ngayon wala pa rin nangyayari doon. Talagang babalikan namin yan at iimbestigahan na namin. Okay. Kumari, dito mo una sabihin kung sino yan para mabalaanan natin, ha? Yung mga member nila at nang makapagsasampa ng kaukulang kaso. Philip, salamat. Lalabas namin. Salamat rin po. Philip Picio po, Presidente ng PEP Coalition.